Ito ang serbisyong totoo. GMA Radyo. Super Radyo. Kayo at ang batas. Ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas. Alright mga kapuso, balik po tayo. Oras natin, alas 4:23 na po ng hapon. At binabati din natin, bukod doon sa mga nakasubaybay sa atin sa radyo, yung po mga nanonood sa atin sa FB Live. Ayan, marami tayong mga taga-panood sa iba't ibang bahagi po ng lungsod, sa iba't ibang bahagi po ng Palawan, sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas and worldwide. Hindi lamang po tayo pang Palawan, hindi lamang po pang Pilipinas, worldwide po tayo. Alright? Okay. Si Ma'am Jean Rausa, ang tagapagsalita po ng Puerto Princesa City Water District, usapin po natin, alamin lang natin yung mga requirement ng pagpapakabit po ng linya ng tubig, at alamin din po natin kung lahat ba ng nag-a-apply kinakabitan po ng linya ng tubig ng Puerto Princesa City Water District. Ito nga po yung nag-ugat kasi tayo po yung nagtataka nagugulimihanan. Bakit yung pong mga illegal structure, kagaya po ng pinalawanan ko kanina, kinamit ko kanina, nakakabitan ng pong linya ng tubig. Kaya nga minarapat ko na tawagan at makausap si Ma'am Jean Rausa para atin pong alamin. Alright? Nasa kabilang linya na po natin si Ma'am Jean Rausa, tagapagsalita po ng Puerto Princesa City Water District. Ma'am Jean Rausa, good afternoon po. Sa Rod Evangelista po. Magandang hapon po, Sir Rod, and magandang hapon po sa lahat ng nakikinig. Iba na pala number nyo kasi pinipilit namin kayong makausap at tawagan last Saturday. Nagre-ring, tapos napuputo, nag-busy. Buong akala ko pinuputol nyo po. Buong akala ko pinuputol nyo po yung tawag namin last Saturday. Hindi pala, nagbago na pa kayo number? Sir, ito lang po ang number ko, sir, for interviews, for official business, ito lang po ang number ko. Alright, yung pong layunin ng pagtawag ko sa inyo is para maalaman po yung mga requirement, ng pagpapakabit po ng linya ng tubig. Ano po ba yung mga kinakailangan para po ang isang aplikante makabitan po ng linya ng tubig from Puerto Princesa City Water District, Manjin? So, unang-una po ang kailangan po nilang isubmit sa ating opisina ay yung kanila pong map or sketch po ng kanilang exact location. And then after po na makapag-submit sila, kailangan din po itong samahan ng proof of ownership and valid IDs. At kung sila po ay tenant lang or nagre-renta lang doon sa bahay o doon po sa lupa, kailangan po nilang mag-secure ng proof of ownership mula po doon sa may-ari ng lupa, authorization letter mula po doon sa owner, and ID rin po ng owner na pinapayagan po nila na magpakabit ng tubig ang kanila pong tenant. And usually kapag may mga may mga hinihingi pa po kasi tayo sa yung ating frontline personnel, may mga supporting documents pa po silang hinihingi to support yung application po ng ating consumer. So, depende po yan kung ano yung mga pinipresent nila na requirements sa atin. Kasi minsan, yung owner po ay patay na, so kailangan din po nila mag-present ng death certificate po ng owner. So maliwanag po doon sa paliwanag nyo, mula po sa mga requirement na yan, na hindi po pwedeng kabitan ng linya ng tubig kapag ka po yung istruktura ay illegal. Ma'am Jean? Yes, sir. Ganun po talaga. Hindi po talaga dapat. Kasi nagkakandak naman po tayo ng inspection. Pero sir, meron tayong mga instances na hindi naman po talaga illegal yung kanilang structure. Pero for example, sila ay nasa relocation site. So wala po talaga silang proof of ownership doon po sa kanilang area. Wala silang proof of ownership ng lupa o ng bahay. So ang ginagawa po yan ay kumukuha sila ng barangay certificate na pumapayag po ang barangay na magpakabit ng tubig doon, and at the same time provide tayo ng waiver doon po sa nag-a-apply
na yung kanila pong application ay temporary, na in any case na meron pong magreklamo o merong concerns tungkol po doon sa kanilang aplikasyon, ay pwede po natin i-inspect yun o pwede natin silang i-disconnect without their approval. Aware po ba kayo, Ma'am Jean, doon po sa nangyaring kaguluhan dyan po sa may bahagi ng Sitio Bukana sa Barangay Iwahig, Ma'am Jean? Yun po kinisasagutan mismo ni Police Colonel Marion Balonglong? Yes, sir, actually naririnig na rin po natin sa balita. Kaya ako po nabanggit yan, kaya ako po na itanong yung requirement. Kasi nag-aaling na po ako sa lugar na yun at nakita ko po yung mga istruktura doon po mismo sa Kabakawanan. At ang pinagtataka ko nga, meron na po silang linya ng tubig doon Kaya naitanong ko sa inyo kung ba't din yung bang mga illegal na istruktura katulad po dyan sa Sitio Bukana sa Barangay Iwahig nakakabitin po ng tubig, Ma'am Jean? Ayun, sir, so ang naging stand nga po na opisina din, so sana ma-inspect po muna namin. So schedule na lang din po namin yung pagpunta doon sa area para makita kung yung dinaanan po ba ng linya natin ay pasok na po doon sa protected area. Kasi nag-inspect naman tayo, sir, bago tayo magkabit ng tubig. May kipag-coordinate din po tayo sa mga concerned agencies tungkol po dito. So, gusto lang din po muna namin ma-verify sana, sir, yung ating connection doon sa area. Kasi may mga, ang pinaka-late, or pinaka-una nating connection doon was 2013 pa po, base dito sa ating data. Kaya i-inspect muna namin, sir, babalikan namin yung lugar para makita po natin kung saan po ba talaga dumaan yung lateral line natin. Kasi yun yung mismo doon sa tabi ng bakod na isang nagmamayari o isang nagkiklaim doon po sa Kabakawanan na yun. Kasi nakababa kami minsan doon at nakita nga namin yung pong metro mismo ng tubig na doon sa tabi ng bakod. Kaya nga po kami nagtataka, paano nagkaroon ng linya ng tubig dito? Illegal naman yung mga struktura na nauwi nga sa demolition itong mga nakalipas na araw ng June. Yung mga ganyan naman, sir, kasi ang mandate po ng Water District, sir, ay bibigyan natin ng tubig yung mga nag-a-apply na yung ating po mga applicants as much as possible. So, kung meron naman po sila na i-present sa atin na requirements, like yung nga po nabanggit ko, yung either proof of ownership or kung wala, yung barangay certificate and then yung waiver, makakabitan po sila makakapag-present sila ng ibang necessary requirements natin. Ganun po ang mangyayari. Pero kung yun nga po, kung merong mga concerns, kung merong reklamo tungkol din sa kanilang application, pwede po natin putulin yun since may waiver naman and indicated po yun sa waiver. Malamang mapuputol nyo na dahil giniba na nga po mga struktura doon sa dato ng lugar. So, ibig sabihin, Ma'am Jean, kung nakakuha sila ng certification mula po sa barangay, ibig sabihin, meron pong kakutsabahan mula po doon sa may-ari ng illegal na structure at yung opisyal ng barangay. Pwede pong ganun, ma'am. Sorry, sir, medyo putol-putol po. Ibig sabihin, ma'am, kung nakakuha ng certification sa barangay, knowing na yung structure is illegal, posible po na meron pong kutsabahan between doon sa opisyal ng barangay at doon po sa nag-a-apply ng linya ng tubig, ma'am. Hindi ko po makuha, sir, yung last statement niyo, sir. Medyo putol-putol po. Hindi, kasi illegal nga po yung structure, Ma'am Jean. Ang sabi niyo nga po, kinakailangan ng certification ng barangay. So, kung nakakuha ng certification ng barangay, ano nangyayari? Sandali lamang po, Ma'am Jean, at kami pong ayusin yung linya ng ganyan talaga yung mga linya natin dito. Okay na? Ma'am, maliwanag na po, Ma'am Jean. Hello? Nawala na yata. Hello, Ma'am Jean. Maliwanag na po niyo ako narinig, Ma'am Jean. Patawagan mo lang ulit. Sandali lang, Ma'am Jean, ha? Ayan. Alright, Ma'am Jean. Ayan, Ma'am Jean, narinig niyo po malinaw. Ma'am Jean. Hello? Nako. Anong nangyayari? Sandali lang po. Nagkakaroon na kami ng... Opo. Tawagan mo na ulit. Sandali lang po, Ma'am Jean, ha? At i-dial lang namin yung aming telepono para makapag-usap po tayo ng malinaw. Importante po itong aming pinag-uusapan Kasi patungkol nga po ito sa papakabit po ng linya ng tubig. Yung po mga dinimolish na structure doon po sa may Sitio Bukana sa Barangay Iwahig, yung controversial na pangyayari with Colonel Marion Balonglong, meron pong mga meron pong mga istruktura na meron pong linya ng tubig, may metro na po
Kaya nga inaalam natin kung po pwede po ba yung ganun sa Paleco. Sinasabi po, Paleco, sa Water District, sinasabi ng Water District, basta mayroon pong application, yung mga requirement, katulad po ng certification mula sa barangay, kung nabigyan ng certification mula po sa barangay, na alam naman po nilang illegal yung structure, abay, mayroon pong kutsabahan din o baka masyadong malakas yung pong humingi ng certification at pinagkalaban ng barangay para makapitan po ng tubig. May metro yung metro nandun sa tabi mismo ng illegal na structure sa labas ng bakod. So paano po nagkaroon ng paano po nagkaroon ng certification mula po sa barangay para makapitan ng tubig? Okay na? Ayan, balikan natin si Ma'am Jean Rausa. Ma'am Jean Rausa, pasensya na po. Malinaw na po ako narinig niyo dyan, ma'am? Yes, sir. Okay na po. Yung po sinasabi ko kanina, kung requirement po yung certification mula po sa barangay, ibig sabihin, maaari pong nagkaroon ng kakutsabahan between the official of the barangay at yung nagpakabit ng ng tubig, dahil alam naman po ng barangay illegal yung yung mga istruktura binigyan ng certification. Posible po bang may kutsabahan yung pong may-ari ng struktura at yung barangay official, ma'am? Actually, I couldn't answer that, sir, kasi between the barangay na po yun nandun sa applicant natin. So tayo po, tinanggap natin kung ano yung sinadmit nila sa atin. Ayun, okay. Pero kung illegal po talaga yung struktura, malinaw na dapat wala pong linya ng tubig, Ma'am Jean. Dapat ganun, sir. Pero since meron po tayong natanggap, meron silang sinadmit, kompleto yung requirements na sinadmit nila sa atin, permado po yung kanilang waiver, and then notaryado naman po yung kanilang kontrata. May kontrata din kasi yan tayo, sir, na kailangang i-notarize. Okay. Makakabitan po sila ng tubig. Ma'am, kailan niyo po sisilipin yung binabanggit natin para makita niyo po yung katotohanan sa ating binabanggit ng Jean? I-schedule pa po namin, sir, kasi pero maaaring ngayong week, sir, kasi nung nakaraan ay binather na po namin yung data kung sino-sino po yung mga consumers natin doon sa area. So, siguro may papaunahin lang po kami doon bago po kami sumunod for documentation na rin po. Okay. Ma'am, kung sakasakali po, pwede ba ako makatawag sa araw ng Sabado para po ma-confirm natin itong bagay nito, Ma'am Jean? Yes, sir, pwede naman po. Hopefully makadalaw kami doon within this week para po by Saturday ay may information na po kaming may bibigay. Alright. Thank you very much po, Ma'am Jean Rausa. Maraming salamat. Magandang hapon at mabuhay po kayo dyan sa Water District, ma'am. Yes, sir. Maraming salamat po at magandang hapon din po. Alright. Si Ma'am Jean Rausa, yung pong tagapagsalita ng Puerto Princesa City Water District. Kasi mga bakawan yung pinagpuputol. Tinayo na struktura. Ang mabigat, malinya pa ng tubig. Napuntahan ko mismo yung lugar na yan nakita ko yung mismong metro ng tubig doon sa tabi ng illegal na struktura. Kaya tayo nagtataka din. Kaya after po nitong pangyayari, nakinasasagutan ni Colonel Balonglong, inilais na natin maalaman mula po sa Puerto Princesa City Water District yung pong mga requirement para alam natin kung legal ba o illegal yung pagtatayo o paglalagay, pagkakabit ng metro ng tubig doon po sa naturang lugar. Alright, sa ating pagbabalik, tawagan din natin siya, si Atty. Noel. Dismayado si Atty. Noel Aquino kasi ito si Atty. Noel bilang provincial engro, meron po silang activity taon-taon na pagtatanim ng bakawan dyan po sa bayan ng Quezon. Taon-taon po yan. Yung mga naitanim na nila noon, malalaki na po. Parang dito sa atin, sa Love Affair with Nature. Diba? Every February 14, tayo po nag-gather dyan po sa tabing dagat. Partikular dito po sa may barangay San Manuel. Diba? Sitio Baringbin, para magtanim po ng bakawan during Love Affair with Nature. Ganun din po sila, Atty. Noel. Meron din po silang activity na pagtatanim ng mga bakawan. Malaki na din. Halos malaki kasi laki na daw po ng tao Ngayon, nagulat sila isang beses nung kanilang inspeksyonin yung lugar. Nako, parang dito sa Iwahig, parang dito sa Sitio Bukana, pinagpuputol yung po mga bakawan. Mamaya kusapin lang si Atty. Noel. Oras natin, alas 4:37 po ng hapon. Magbabalik po yung lingkod Rod Evangelista. Sandali po lamang, Kayo at ang batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas. Ito ang serbisyong totoo.
GMA Radyo. Mga Bears, narito na ang idol para sa inyong kotse, van, pass o truck, ang Nano Energizer. 8 to 21% na tipid sa gasolina, diesel o LPG, 6 times na tipid sa oil, 5 times na nagpapahina sa ingay at vibration ng inyong sasakyan, walang smoke belching at binabalik ang lakas ng inyong makina ng 100%. Isang application lang, tatagal ang epekto ng 30,000 kilometeran ng inyong sasakyan bago kayo muling mag-apply ng Nano. Dalawang klase ang Nano. Nano Red para sa 4 to 10 liters of engine oil at Nano Green para sa 1 to 3 liters of oil. Para sa karagdagang impormasyon at detalye, basahin ang label na nakadikit sa Nano Energizer product bago gamitin. Nano Energizer. Available sa Handyman, Hardware Max, Tracker Zone at JPX Glass Supply. Nano Energizer. Bet malu ang wear pa mo. Lodi ka ng mga driver at biyahero. Nano Energizer. Numero unong kape, mix ng herbal coffee. Marami na ang nag-mix ng coffee. Mixed in na kape namin everyday. Mixed in coffee. Mix ng herbal coffee. Maricel Elegio, galing po ng Jose Rizal, Awarlan, Palawan, 42 years old. Alito Bautista, taga Puyo, Palawan, 58 years old. Ako si Felisa Aguiluso Moralde from Palawan, 58 years old. Ang ating kape, mixed in herbal coffee. Doc F Mixed in Coffee. Doc F, itong alternatibo formula. Ang Doc Alternativo, The Bixi Center, sa Puerto Princesa City, Palawan. Doc Alternativo, Malvar Street, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City, Palawan. Zapo 5 Easy Insecticide. Zapo 5 Easy. Ang bisa, peste ng tanim ay bagsak. Zapo 5 Easy. Yan ang gamitin. Sigurado, anin ang tanim ay masagana. Kaya Zapo 5 Easy. Yan ang kailangan sa ating tanim na palay, mais, gulay at prutas. Zapo 5 Easy. Ang bagong primera klaseng cypermethrin na produkto ng Bayer Crop Science. Zapo 5 Easy Insecticide. Mga peste, Zapo! Mabibili sa Palawan Poultry and General Merchandise at sa mga agricultural supply. Hello, I'm Dr. Nino Redio. Feeling really blessed with my two sons who are doing very well and a new dental clinic that's doing even better. More with my good health and energy. MX3 has very low sodium content, cholesterol, and fat-free. It's good for my health. Feeling more blessed? Yes! Feeling an extraordinary. Yes na yes with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Need parts for your Photon vehicle? We're now just one call away. Ordering parts for your ride is now as easy and convenient as 123 with the Photon Easy Parts Hotline. Contact 0999-999-9996 and be assisted by our Easy Parts representative to avail genuine parts today. Anong ibig sabihin ng home quarantine? Ito po ay kusang pananatili sa loob ng bahay sa loob ng 14 na araw. Ang mga taong ito ay walang sakit, pero galing sa lugar kung saan laganap ang isang nakakahawang sakit. Ang hakbang na ito ay upang malimitahan ang pagkalat ng sakit. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health facility, basta't laging handa at sama-sama. Kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH at ng impilang ito. Radyo! Kayo at ang batas. Ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas. Alright mga puso, balik po tayo. Batiin muna natin yung mga nanonood sa atin via FB Live. Alright. Ito tama-tama mababati ko ngayon kasi nanonood to araw-araw medyo late ko nang nababasa. Si Paring Ruben Tindensya mula sa Barcelona, Spain. Yan. Kababataan natin to doon sa ating barangay sa Calamba. Si Ruben Tindensya at yung kanyang asawang si Yoli mula dyan sa Spain. Magandang umaga. Si Arubato Rezo Kujira. Nanonood din sa atin ngayon. Thank you very much.
Okay? Ha? Ikaw ba yun? Si Alberto Lulu Mabalot, si Brad. Nanonood sa atin. Ano ito? Esther Llanera. Ito naman sa Sweden. From Melino, Sweden. Morning Dawn. Morning. Si Eric Ilitis. Pisa natin. Nanonood din ngayon. Si Lerms Bacosa Guillermo. Nako. Dahil ko nang nabasa. May pinatatanong sana siya doon sa Water District. Paki-ask po sana kung bakit walang tubig dito sa Baltan Runway. Kanina pang umaga. Pasensya na po. Ngayon ko lang nabasa yung text nyo. Si paring Nante Portillo from Bicol Tagtagig. Magandang hapon. At yung pinsan ko si Tatoy Arthur de la Cruz. Nanonood din sa atin from Barangay Makiling ito. Diyan sa Calamba, Laguna. Si Claire Gakayan watching from Quirino, Ilocos Sur. Ayan. At kila Tatay Antonio Carcueva at Marita Carcueva dyan po sa Barangay Tanabag dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Kaya Ate Sonia, magandang hapon din. Alright, nasa kabilang linya na natin si Attorney Noel Aquino. Puro bakawan yung pinag-uusapan natin. Ito, pangbuto din ng bakawan. Kung dito sa lungsod ng Puerto Princesa pinagpuputol ni Colonel Marion Balunglong yung 6 na hektaryang bakawan dyan po sa bahagi ng sitio Bukana, Barangay Iwaig. Ilang hektarya naman kaya doon sa bayan po ng Quezon. Kasi sabi ko nga kanina, taon-taon nagtatanim ng ng bakawan, yung grupo ni Atty. Noel bilang provincial enro, pinangungunahan niya yung pagtatanim ng bakawan. Pero na-inspeksyon nila, putol-putol na din yung bakawan doon, pinagtatagada. Si Atty. Noel, sabi na linya natin, Atty. Noel, magandang hapon po. Magandang hapon, Kapusong Rod. Magandang hapon sa mga tagapakinig natin sa buong lalawigan ng Palawan. Ano ba nangyari? Mukhang usong-uso na yung putulan ng bakawan dito sa lungsod ng Puerto Princesa, very controversial na yung ginawa nito si Colonel Balunglong. Doon pala sa tinataniman nyo ng bakawan sa bayan ng Quezon, gano'n din ang ginawa. Atty. Noel. Oo, Kapusong Rod. Alam mo, napakalungkot dahil bukas at saka simula bukas kasi idaraos natin yung 26th anniversary ng Pista ng Kalikasan sa Palawan. Bukas kasi sa Espanyol ako gagawin yan. Simple, kasi bawal naman ang massive gathering of people. So, simple yung pagtatanim by schedule. Alam mo, hindi ko alam, Kapusong Rod, kung bakit sa panahon naman na ito, na-discover natin na yung pinaghirapan ng mga kababayan natin, yung pinangunahan nating Pista ng Kalikasan sa Palawan, mangrove tree planting. Kasama dyan yung ilang private sector, yung NGO, yung taong barangay. Abay, talagang massive ang distraction, tapos nung pinagpataga yung mga bakawan natin na kasing tangkad mo ng tao na buhay ng 3 hanggang 4 na taon na. Ano yung pinutol at kinuha o talagang pinirwisyo lang na pinagtataga lang? Pinirwisyo lang, Kapusong Rod. Kasi yung bakawan naman, sinaki pa lang ng daliro yung puno Mga sintaas pa lang ng tao halos Ang ginawa ay pinagtataga yung mga bakawan at sa initial estimate na ginawa ng mga tao natin at yung tao ng sentro ng Quezon sa ilalim ni Sen. Leonard Caluya, umigit ko mo lang, Kapusong Rod, 4,000 dahil 4 na hektarya halos yung na-apektuhang lugar, no? Ang tansyangan natin, mga 4 hanggang 5,000 kasi yung iba, mas mababa sa 1 metro ang pagitan. So, ibig sabihin, mas maraming bakawan. Nakakalungkot, Kapusong Rod, kasi alam mo, pinaghirapan ito ng sabi ang palagi natin sinasabi sa kanila. Yung bakawan na tinanong natin dyan, yan ay ibigay ng probinsya, katulong natin ng munisipyo, yung barangay, para sa kanila. Alam mo naman natin yung silbing sa biodiversity, sa ecosystem. Pagka magandang makawan, dadami ang isda, dadami ang mga alimasag, ang mga alimango, at sila rin ang makikinabang. Pero sadyang may mga kababayan tayo, Kapusong Rod, na hindi natin maintindihan ang kaisipan kung bakit ganito. Pero ano yun, pinagtatagalan, pag sa baba na lumaki pa yung puno ng bakawan? Wala na, Kapusong Rod, wala nang pag-asa dahil nakita natin yung itsura. In fact, hindi nang mamatay yung bakawan. Maliit pa. So, definitely, hindi kung may mag-survive man, mababang porsyento. Ano sa tingin mo yung kailan? Meron ba interest nyo sa lugar? Yung posible na kasi napakarami yan kung napagtripan lang yan, hindi naman pagtatadagain yung sabi mo nga 4,000 hanggang 5,000 mga bakawan, baka merong interesado sa lugar. Well, kanina, Kapusong Rod, nung kausap natin yung Fisher Folk noong barangay Isugod, particular yung Sitio Balintang, kung saan makikita yung lugar. Kasama natin yung punong barangay ng barangay Isugod. Lumalabas, Kapusong Rod, 2 anggulo, no? Una,
allegedly mayroong nakabili na isang taga Manila na hindi natin nakuha pa yung pangalan ng lugar, yung kaharap ng lugar na yun. At mukhang ang sabi ng caretaker ay planong i-develop na isang resort. Yung isang angulo ng tinitingnan natin ay mukhang nainis yung ilang mga tao doon na mayroong mga bahay doon sa lugar na yun na hindi naman dating daungan ng bangka. Nainis at gusto lang perwisyoin, gustong hamunin yung liderato ng barangay dahil yung kapitan doon ay bagong halal, kailan lang nahalal, babae. Mukhang sinusubukan yung liderato ng barangay at talagang gustong manginis at ginawa yung bagay na yun at lumalabas Kapusong Rod dahil sa dami nga ng punong involved na sinira, hindi lang isang beses. Yung isang mangingisda doon nagsalita, yung vice president ng Fisher Folk sa lugar. Sabi niya, Tony, 3 weeks ago, bago mag first week ng June, nakita ko, sabi niya, nung ako nangingisda, nakita kong inaanod yung maraming dahon ng bakawan. Akala ko nung una, sabi niya, yung daanan ng bangka ang nilinisan, sabi niya, nagulantang ako nung makita ko na napakarami ng dahon at talampong bagong tubong bakawan. At nung sumunod ng mga araw, ganun pa rin ang kanyang nakita hanggang sa na-discover niya yung palang mga tananim natin sa pista ng kalikasan, yun pala ang pinagpuputol. So ako, tingin ko dito talagang yung una, posible yung una na may interest na gawing resort, yung naturang lugar. Kasi napakadami, napakalawak niyan eh. Di ba? Kung mga taong barangay lang yan na nainis sa kapitan, gawa ng hindi maganda, hindi aabot ng ganyang karami yung puputulin, attorney. Tama ka po, Sungkod, pero hindi ko rin dinidiscount yung possibility. Kasi meron ng initial kaming lead, ayaw lang humulwantad pa yung testigo. Pero merong isang nakakita na yung isang Fisher Folk doon na nakatira malapit sa lugar na may bangka. Ang isa doon sa may kagagawa, no? So dalawang angulo yung tinitingnan natin, kaya kanina nandun yung mga kasamahan natin sa DNR Sendro dahil sa batas naman ay sila mayroong primary jurisdiction to investigate and to file the case. Kaya katulong natin Kapusong Rod yung Sendro ng Quezon sa ilalim ni Pedro Toto Osanyo. Okay. Talagang ang sinabi ko doon kanina Kapusong Rod, hindi natin maaaring palampasin. Ito ay hindi insulto ang sabi natin kay Governor Alvarez na ating gobernador, kahit sa project ng province, hindi rin lang insulto ito sa mayor o sa barangay kapitan, kundi insulto mismo sa gobyerno dahil ito ay project ng gobyerno para sa kanila. Pero hindi ba nababantayan yung lugar na yan? Well, yung mismong kapitan ng barangay, may barangay tanod, hindi ba na-monitor yung natural lugar na yan, attorney? Kasi Kapusong Rod, nung tinanong natin ito, ang project na alam mo naman, ang pondo sa gobyerno, limitado lang yan. Napupunta-puntahan lang yan kapag may pondo tayo sa pamahalaan. Ito naman, yung katulong nating private sector, tinulungan tayo sa pondo sa pagbabantay, pagbabayad ng caretaker. 3 years, no? Kaya maganda ang tubo niya. Ang problema, nung matapos yung 3 years na kontrata ng caretaker, medyo malayo kasi yung lugar, galing dito sa sentro, maglalakad ka ng mahaba, tsaka few pa lang yung mga kubo doon sa lugar na yan. Yun ang sinamantala Kapusong Rod. Pero sabi ko nga kanina, at mismo ng kapitanan din ng barangay sa gumang nagsalita, hindi ito gagawin ng mga taga-Maynila. Hindi ito gagawin ng taga-ibang barangay, kundi taga-barangay natin yung nagkagagawan. At ang hamon ko na nirelay na rin doon sa kanyang mga kabarangay, tulungan nyo kami para makita natin kung sino yung may kagagawa. So, ibig sabihin, kung mapapatay na yan at makikilala kung sino may kagagawa niyan, kung sino pasimuno, talagang sasampahan niyo po ng kaso, attorney? Yes, Kapusong Rod. Napakalawak ng distraction na ito. Ay kung ang gobyerno, kung ang DNR ay nagkahabla doon sa 3-4 na puno lamang ng bakawan na pinuputol, how much more Kapusong Rod, itong halos 4,000 na puno ng bakawan na malusog na sana at tumubo na kasi tangkad na ng tao. Pagkatapos ay walang kalaban-laban na pinagtataga at pinaghaharibas itong mga taong ito na ang hanap buhay naman nandun sa dagat, hindi nila naintindihan yung gandang dulot ng mga tanim na ito Kapusong Rod. So paano pong gagawin nyo sa lugar niyan? Kayo po ba muli magtatanim ng bakawan sa lugar na yan para ma-replenish ulit yung mga nawalang bakawan na yan? Yes, Kapusong Rod. Yun ang mission na pinag-usapan namin ng punong barangay kanina at saka yung kasama natin din yung munisipyo, yung membro ng Quezon nandun din, si Membro SP. Nung nakarang araw, kausap ko rin si Mayor Joy Ayala. Pinag-aaralan namin Kapusong Rod. Pero on top of this, ang sabi namin, priority natin ngayon, siyempre, yung magtulong-tulong para makita natin at mabuo yung kaso, yung mabigat na kaso laban doon sa mga perpetrators. So, bukas ba or ngayong pista ng kalikasan, sa kayo magtatanim ng bakawan na Tony Noel?
Naka-schedule tayo ng tumulak bukas ng Espanyol Kapusong Road dun sa Pulutin Pier, pero this time hindi Bakawan kundi Upland, no? Okay, makikipag-partner tayo dun sa munisipyo. Kanya lang ang pinagkaiba Kapusong Road sa mga nakalipas na selebrasyon, simple lang ito at saka hindi maramihan ng grupo at saka by schedule. Kasi nga, iniwasan natin yung mass aggregation of people, alam naman natin na bawal pa yun. Sana maging aral na ito nangyari ito sa bayan ng Quezon na mabantayan din sana, ma-monitor yung mga tinatanim ng puno, yung mga tinatanim ng bakawan para hindi na maulit itong ganitong pangyayari, Atty. Noel. Tama, Kapusong Rod. Talagang importante na, alam mo, talagang napaka-importante Kapusong Rod na hindi lang dapat iasa sa pamahalaan yung ganitong klase ng mga aktibidad. Kasi unang-una, yung benepisyo naman hindi naman sa gobyerno, kundi sa mamamayan. Muna nandoon sa lugar. Palalakasin pa natin, tingin natin yung information education campaign at yung pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan para hindi na maulit itong mga pangyayaring ito. Alright, Attorney, i-advance ko na yung ating pag-uusapan sa araw ng Sabado sa programang Kumpanyero kasi ito malimit lang marinig ng ating mga babae tungkol sa tinatawag na persona non grata. Sa pamamagitan mo, may paliwanag natin sa ating mga babae. Ano ba itong persona non grata? Ano ba yung mangyayari kung sakaling ang isang time may deklara bilang persona non grata, Attorney? So, yun yung pag-usapan natin sa Sabado. Okay, Kapusong Rod. Sige, maasahan ang ating mga kababayan yan. Alright, maraming salamat. Magandang hapon, Attorney Noel. Thank you very much, Kapusong Rod. Alright, si Attorney Noel Escote Aquino, ang ating pong provincial enlo. Dito po sa lalawigan ng Palawan. Gano'n, puro bakawan. Just imagine, dito sa lungsod ng Prinsesa, mahigit 6 na hektaryang bakawan. Ito malalaki na talaga. Yung pinagpuputol. Utos daw po ni Colonel Balunglong. Doon sa bayan ng Quezon, nasa 4,000 to 5,000 na mga bakawan. Ito yung itinatanim during Pista ng Kalikasan sa lalawigan ng Palawan. Sayang yung effort, ng mga nagtatanim ng bakawan para ma-replenish yung ating kabakawanan dito po sa Palawan. Alam naman po natin, bawal po yung pagpuputol ng bakawan kasi yung Palawan po is mangrove reserve. Dito na lamang po sa Palawan mayroong malawak na kabakawanan. Tapos pagpuputulin pa natin. Tapos hindi pa ordinaryong tayo puputol, official pa ng pulisya. Nako. Ay, magbabalik po tayo. Oras natin alas 4:54 po ng hapon. Magbabalik po yung likod kay Maring Gemma Naraga, nanonood sa atin ngayon, kay Eva Ele. Gandang hapon po, watching from Saudi Arabia. Magbabalik po kami. Sandali po lamang. Kayo at ang batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas. Ito ang serbisyong totoo. GMA Radyo. Bago ka umubo, takpan ang ilong at bibig gamit ang braso o tissue. Itapon ang ginamit na tissue sa basurahan at ugaliing maghugas ng kamay pagkatapos umubo o bumahing. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH at ng himpilang ito. Reminisce about love and memories. Listen to Bulita by Kyril. Now streaming on Apple Music, Spotify, YouTube Music, and other digital stores worldwide. Only from GMA Music. Radyo. Kayo at ang batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas. Alright mga puso, balik po tayo. Oras natin alas 4:56. Binabati natin kasi ito araw-araw nakakasubaybay sa atin from Spain. Kaya nga lamang po, medyo late na natin nababasa yung kanyang message. Si Ruben Tindensya, kung tawagin ko to nung kami mga bata pa, Nebor Nebor. Ayan, magandang umaga sa inyo dyan sa Spain. Umaga yata sa Spain yun, sa Europe yun. Alright, at ito nga po, si Maring Gemma nanonood sa atin ngayon. Alright, mukhang hindi na natin mapag-uusapan yung mga nakatakdang usapin, mga katanungan legal, mukhang hindi na natin matutugon. Pero bukas, yan po yung pag-uusapan natin. Okay, tayo natutok muna dito sa mga bakawan Imagine, dito sa lungsod ng Puerto Princesa, 6 na hektarya mahigit
yung pong pinagpuputol, tinayan po ng mga illegal na structure. Ay, maraming salamat po na kanyang Jim Rausa. Sana ma-check agad yung binabanggit nating lugar para matingnan yung linya ng tubig at kung bakit nakabitan ng linya despite the fact na yung po mga structure sa naturang lugar obviously illegal dahil nasa kabakawanan nasa kabakawanan. Diyan nga po sa lugar na yan na naging controversial nung nakalipas na linggo dahil nga po sa pagkakasangkot nitong si Colonel Balonglong, yung dating Chief of Police ng City PNP Director dito po sa lungsod ng Puerto Princesa na nasibak na. Nasibak na po, napalitan na ni Colonel Bibar. Alright, hindi na din natin matawagan si Colonel Balonglong dahil nakasarado na yung cellphone, mukhang nagpalit na ng binlock na tayo ni Colonel. Kami naman, hihingi lang sana ng kanyang panig at paliwanag maging sa pagkakadeklara sa kanya bilang persona ng gata. Ulit natin sa araw po ng Sabado, sa palatuntunan ng kumpanyero, kasama po natin si Atty. Walakin, ipapaliwanag po namin kasi malimit lang natin marinig ito may isa pang dati na nadeklara ang lungsod ng Puerto Princesa bilang persona ng gata. Pero nandito pa rin po yun ang gusto natin malaman, ano ba yung epekto kapag ikaw ay naideklara bilang persona non grata? Di ba? Malimit lang natin marinig. Si Jackie Baut na-deklara bilang persona non grata sa lungsod ng Puerto Princesa, isang animal welfare advocate. Pero dahil sa sobrang pakikialam na sa activity ng lungsod, di kilalaman sa hayop, diniklara ng Sangguniang Palusod bilang persona non grata. Naging Mayor's Awardee pa yan, noong panahon ni Mayor Edward Hagedorn, pero na-declare as persona non grata. Ganun din po ito si Police Colonel Marian Balonglong, yung sinibak na City PNP Director dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Nung araw po ng Lunes, idineklara din po ng Sangguniang Palusod itong si Colonel Balonglong bilang persona non grata. So, antabayanan niyo po, amin pong iniimbitahan kayo sa araw ng Sabado, si Auntie Pinang ko, na nanonood natin ngayon from Barangay Masines sa Calamba, Laguna. Good afternoon, Auntie Pinang. Ano po? Yung mabait kong auntie. Okay, so sa Sabado po, sa programang kumpanyero, kasama po lahat sa Atty. Walakin, ipapaliwanag po namin sa inyo kung ano itong persona non grata at ano ang epekto kung ikaw po o ang isang tao, isang individual, tulad po ni Colonel Balonglong, ay idineklara bilang isang persona non grata ng isang local government unit. Okay? Ng isang LGU. Para hindi lamang po narinig lang natin yan. Kasi, ang pagkakaalam po ng tao, pag sinabing persona non grata, ikaw off limits sa isang lugar. Hindi ka na pwede pumunta sa isang lugar kung saan ka dineklara bilang persona non grata. Hindi po ganon. Kaya nga po inanyayaan namin kayo sa araw ng Sabado ni Atty. Noel para po malaman nyo kung ano po yung epekto kapag ang isang tayo na ideklara ng persona non grata at ano mismo itong persona non grata. Sa Sabado po yan sa palatuntunan ng kumpanyero. Alright, so yung mga katanungan legal na atin pong dapat tatalakayin ngayon at tutugunin ngayon pong hapon ito ng Miyerkules, ipagpapabukas na lang po natin sa ating pong pang-Huwebes edisyon ng palatuntunan kayo at ang batas. Okay? Sa ngalan po ng ating partner sa Bagong Technical, Super Albert Balelas, ako po ang inyong nakasama, ROD Radio Evangelista. Mabati po muli ng isang magandang hapon sa inyo pong lahat. Kayo at ang batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas. Super Radio.